Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1171. Alam ni Leon na hindi siya tinatanggap. Ngumiti siya ng mapait. Bakit? Hindi ka ba masayang makita ako? Huwag mong kalimutan ang kasunduan natin. Pwede akong pumunta at hanapin ka kahit kailan ko gusto sa loob ng 3 taon dahil babae kita at kailangan mong sumunod sa akin at makitulog sa akin kapag gusto ko. Naiintindihan mo ba? Alam ni Evelyn na nasa mahina siyang posisyon ngayon dahil kailangan niya ang tulong ni Leon para patayin si Severin. Kaya tumayo siya habang mapait na nakangiti at naglakad papunta sa hagdan. Tara na! Sa wakas, natuwa si Leon. Ganito ka dapat umasta. At tandaan mong ngumiti ng maliwanag sa tuwing makikita mo ako. Naiintindihan mo ba? Pagkatapos noon, naglakad siya papunta sa sofa at umupo. Pero hindi ako nandito para makitulog sa iyo. Gusto kong ipakita sa iyo ang taong pumatay sa ama mo. Nakuha ko ang surveillance video. May alam siyang napakalakas na teknik. Mas mahirap pala siyang patayin kaysa sa inaasahan ko. Patingin. Nasiyahan si Evelyn nang marinig niyang ipapakita ni Leon ang video. Mabilis siyang tumakbo papunta roon. Binuksan ni Leon ang kanyang telepono at nag-play ng surveillance video. Kahit hindi malinaw ang kalidad ng video, nakita pa rin ni Evelyn na napakalakas ng lalaking pumatay sa kanyang ama dahil mag-isa nitong pinatay ang maraming mandirigma. Anong teknik yun? Ang ganda ng mga talulot ng rosas pero pag sumabog, napakalakas ng puwersa. Tanong niya matapos panoorin ang video. Ngumiti ng mapait si Leon, sa tingin ko ito ay sun-grade na teknik. Bihira ito, kung mapapatay ko siya, baka matutunan ko rin ang teknik na iyon kung dala niya ang libro ng teknik sa kanyang storage ring. Isang sun-grade na teknik. Mukhang isa siyang level 7 warrior king. Kaya pala niya pinatay ng madali ang ama ko at ang iba pa. Ngayon ay may saysay na ang lahat. Napakunot ang noo ni Evelyn at tiningnan si Leon. Mas malinaw dito ang itsura nila. Hindi na dapat mahirap hanapin sila ngayon na may litrato na tayo nila. Pwede mo ba silang mahanap bukas? Nag-isip si Leon at sinabi, Evelyn, ang Nine Dragon City ang pinag-uusapan natin dito. Alam mo ba kung gaano kalaki ang syudad? Sa tingin ko mahirap silang mahanap agad bukas. Pagkatapos ng sandali, nagpatuloy siya, kung papalarin tayo, baka mahanap natin sila bukas. Pero nangangako ako, ibibigay ko sa iyo ang lokasyon nila sa pinakamaagang panahon, kung hindi man bukas, sa makalawa na sigurado. At least, alam na ngayon ni Evelyn kung sino ang pumatay sa kanyang ama. Medyo gumaan ang loob niya. Salamat, Leon. Agad na lumapit si Leon sa kanya at niyakap siya. Evelyn, babae na kita at hindi mo na kailangang lumayo sa akin. Masaya ako na matulungan ka. Huwag kang mag-alala sa kahit ano. Nangangako ako, papatayin ko ang lalaking iyon kahit ano pa ang mangyari. Tumango si Evelyn, alam ko. Samantala, sina Severin, Sheila, at ang mga kasapi ng Gales Hall ay nakarating na sa restaurant na nireserba nila. Pasensya na, Ginoong Tiger. Ang pinakamagandang private room ay nakareserba na ng iba. Parating na po ang customer. Bakit hindi nyo nalang isaalang-alang ang ibang private rooms? Hindi rin naman ito masama, maganda rin ang disenyo nito. Pagpasok nina Severin at ng iba sa restaurant, narinig nila ang manager ng restaurant na nagpapaliwanag sa isang mayamang binata. May kasamang grupo si Tiger at halatang mayabang ang ugali. Sino ang nagreserba niyan? Hindi mo ba siya pwedeng sabihan na ibigay na lang sa akin? Kung tatanggi siya, sabihin mo na si Tiger Haney ang may gusto niyan. Hindi makapagsalita ang manager. Ang pamilya Haney ay isa sa 4 na pinakamataas na pamilya sa Nine Dragon City. Kahit ang kanyang boss ay kailangang igalang si Tiger kung nandoon ito. Habang hindi alam ng manager kung ano ang gagawin, napansin niyang paparating sina Nancy at ang iba pa. Naliwanagan siya ng pag-asa. Ayan na sila, bakit hindi mo sila kausapin tungkol dito? Lumingon si Tiger at ngumisi. Akala ko kung sino ang naglakas loob gumamit ng pinakamagandang private room habang gusto ko rin ito. Kaya pala kayo, Nancy, honey, matagal na kitang hindi nakikita. Pagkakita ni Nancy kay Tiger, agad siyang nainis. Wala siyang nagawa kundi ngumiti ng pilit.
Mr. Tiger. Oo, matagal na nga mula noong huli tayong nagkita. Mas gwapo ka na ngayon kaysa noon. Tinuwanan siya ni Tiger, huwag mo nang subukang bolahin ako. Diretso na tayo. Ikaw ba ang nagreserba ng pinakamagandang private room? Ibigay mo na lang sa akin yun at pumili ka ng ibang kwarto. Napakayabang ng hinihingi nito. Naiinis si Nancy dahil inaapi siya. Bukod pa doon, wala man lang inaalok na kabayaran si Tiger. Ngumiti siya ng pilit habang pinipigilan ang galit. Mr. Tiger, pasensya na po pero mahalaga ang hapunan na ito para sa amin kaya gusto po talaga naming gamitin ang kwarto na iyon. Namula ang mukha ni Tiger at nagsalita ng mayabang, aba, babae. Mabait pa ako sa iyo ah. Dapat nga magpasalamat ka dahil hinahayaan kitang ipag-amit sa akin ang kwarto na iyon. Isa akong young master mula sa isa sa pinakamataas na pamilya. Sa tingin mo ba humihingi ako ng permiso? Hindi, sinasabi ko lang sa'yo. Haha, Mr. Tiger, sila ba ang mga kasapi ng Gales Hall? Akala ko puro babae lang ang tinatanggap nila. Bakit may lalaki na kasama nila? Tanong ng isa pang mayamang binata na nakaputing tuxedo. May isa pang lalaki ang nagbiro ng bastos, ibig sabihin, hindi pala ganoon kapurong mga babae ang mga iyan. May pagnanasa rin pala sila. Yun lang ang paliwanag. Tumawa ng malakas si Tiger. Haha, dapat kong sabihin, ang mga babae mula sa Gales Hall ay magaganda at may magagandang katawan. Kung papalitan lang nila ang pananaw nila at magbukas ng tindahan na nagbibigay ng espesyal na serbisyo sa mga lalaki, sigurado akong magiging maganda ang negosyo nila. Galit na galit si Nancy at pinipigilan ang sarili. Hindi na makatarungan at sobrang bastos ang mga mayamang binatang iyon. Lumapit siya ng isang hakbang at mahigpit na ikinuyom ang kamao na nababalutan ng espiritual na enerhiya. Tiger Haney, sa tingin mo ba pwede mo na lang kaming apihin ng ganito? Ha? Iminumungkahi mo ba na hindi ko kaya? Sinasabi ko lang ang totoo. Bukas ang tenga ko kaya sabihin mo kung bakit ba puro babae lang ang kinukuha ninyo bilang miyembro. Tumaas ang kilay ni Tiger at napangisi siya, hindi mo dapat akong sisihin kung sobra ang iniisip ko kapag isang grupo ng magagandang babae ang nagtitipon at bumubuo ng isang grupo. Tama naman, hindi namin kasalanan kung ganoon ang iniisip ninyo. Nagmadali at pumayag ang lalaking nakaputing tuxedo. Ang pamilya niya ay nasa ikalawang antas ng mataas na lipunang pang-elit. Isa siya sa mga kaibigan ni Tiger, na palaging nagpapalago ng pagkasuplado kay Tiger, at gumagawa ng gulo kasama niya. Napaka hindi makatuwiran ninyo, namula ang mga mata ni Nancy at pinipilit niyang pigilan ang galit sa mahigpit na pagkakapit ng kamao. Kahit nakakahiya ang naramdaman niya, hindi siya naglakas loob na manakit o gumawa ng kahit ano laban sa mga mayamang binata. Kilala ang Gales Hall sa pagtanggap lamang ng mga babaeng miyembro kaya maraming tao ang nagsisimulang magbulong-bulungan o magbiro ng malalaswang bagay tungkol sa kanila. Noong itinatag ang Gales Hall ng matandang baliw, malinaw niyang sinabi na babae lamang ang maaaring kunin bilang miyembro. Kaya napilitan siyang sundin ang patakarang iyon. Dahil dito, nagsimulang isipin ng mga tao na baka may balak silang pumasok sa negosyo ng prostitution. Nagalit at hindi natuwa ang mga matatanda nang marinig iyon. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na gumawa ng anupamang hakbang laban kay Tiger at sa kanyang grupo. Anong problema ninyo? Sawa na ba kayong mabuhay? Biglang lumabas si Severin at tumingin ng malamig kay Tiger at sa kanyang grupo. May tindi ng lakas ng loob kayong magsalita sa amin ng ganoon. Alam ba ninyo kung sino kami? Lumapit ng mayabang ang lalaking nakaputing tuxedo at nagsabing, ako si Flinash mula sa isang ikalawang antas na pamilya. Siya naman si Tiger Haney mula sa isang unang antas na pamilya. Paano ninyo kinalimutan kami? Namula din ang mukha ni Tiger sa galit. Sa tingin ko ikaw ang nagmamadali. Akala mo ba napakahusay mo para makihalo sa mga babaeng ito sa hapunan? Kung hindi ka luluhod at hihingi ng patawad, papatayin kita. Maniwala ka, hindi kayo maililigtas ng mga babaeng ito mula sa Gales Hall. Napangisi ng malamig si Severin, hindi ko kailangan ng mga iyon para iligtas ako. Naantig si Nancy, pero malinaw pa rin ang kanyang pag-iisip at alam niyang napakabobo na ipahiya ang sarili sa pagkontra kina Tiger at sa kanyang grupo. Pinagalitan niya si Severin sa puso, ikaw na hangal.
Hindi natin kayang makipagtalo sa kanila. Miss Nancy, ito ba ang magiging sugar baby mo? Sobrang malungkot ka kaya naghanap ka ng lalaking papawi sa iyo. Dapat tinawag mo ako, siguradong mas malakas ako kaysa sa kanya. O pwede mo ring tanungin si Tiger, nang aasar si Flynn ng bastos, habang nilulunod ng mga mata niya mula ulo hanggang paa ang katawan ni Nancy. Kitang-kita ang maruming iniisip niya. Mamatay ka. Ayaw nang makipag-usap pa ni Severin dahil sobra na ang kahangalan nila. Bigla siyang kumilos at naroon na siya sa harap ni Flynn. Sa bilis na parang kidlat, piniga ni Severin ang leeg ni Flynn at nabasag ito. Bas again. Namatay si Flynn habang nabigla at natakot. Binitiwan ni Severin at bumagsak ang katawan ni Flynn sa sahig. Mr. Flynn, kasama rin ni Flynn ang kanyang mga bodyguard. Gayunpaman, hindi inakala ng mga bodyguard na gagawa ng ganoon si Severin at wala silang pagkakataon na makareact o pigilan siya sa pagpatay kay Flynn. Nakatayo sila doon at tumingin sa katawan ni Flynn na puno ng pagkabigla. Maiintindihan nila kung hindi kilala ni Severin kung sino si Flynn, pero sinabi na ito ni Flynn kanina. Wala silang ideya kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob si Severin na patayin si Flynn. Patayin ninyo siya. Nagpalitan ng tingin ang mga bodyguard. Ikinuyom ang kanilang mga kamao at sabay-sabay nilang inatake si Severin. Bam, bam, bam. Pagkatapos ng ilang katok, ang mga bodyguard lahat ay nakahandusay sa lupa na walang anumang palatandaan ng buhay. Hindi pwede. Nagulat ang lahat mula sa Gallas Hall. Napaawang ang kanilang mga bibig at iniisip kung nanaginip ba sila. Talagang wala sa kanilang inaasahan na makitang mabilis na kumilos si Severin. Bagamat napakasarap sa pakiramdam, nag-aalala pa rin sila at natatakot sa mga kahihinatnan. Ang tanging taong hindi ganoon ang naramdaman ay si Sheila. Humalukip-kap siya at mahinang ngumiti. Ang ganda, hindi sila karapat-dapat na mabuhay. Napatulala ang manager ng restaurant. Nakatayo siya doon at hindi alam kung ano ang sasabihin. Ito ay nawala sa kanyang kontrol at inaasahan. Ang may-ari ng restaurant na ito ay mula rin sa isang upper class na pamilya ngunit ang kanyang pamilya ay hindi kasing lakas ng pamilya ni Tiger. Wind, patayin ang lalaking ito. Paano niya mapapatay si Flynn? Hindi nakatiis si Tiger at inutusan ang isang kalbong lalaki sa likod niya. Tumingin si Severin kay Wind. Si Wind ang pinakamalakas na tao ni Tiger, isang level 3 warrior king. Sa katunayan, siya ay itinuturing na napakalakas sa iba dahil si Flynn at ang kanyang mga bodyguard ay mga profound master lamang. Oo, sir. Isang hakbang pasulong si Wind. Napakalakas din ng boses niya. Habang itinataas niya ang kanyang kamay, may mga kaluskos mula sa kanyang mga buko. Mabilis siyang kumilos kaya walang nakakakita sa kinaroroonan niya. Itinaas din ni Severin ang kanyang kamay at naghanda sa pag-atake. Maya-maya, naramdaman niyang may gumagalaw sa likuran niya. Habang binitawan niya ang kanyang kamao, may lumitaw na tao. Gayunpaman, pumasok si Nancy at tumayo sa harap ni Severin. Sinuntok din niya si Wind. Sa katunayan, napilitan siyang lumaban dahil ayaw niyang makitang mamamatay si Severin. Nangangahulugan iyon na mawawala ng pagkakataon ng Gallas Hall na bumangon at maging mas malakas. Kung nahulaan niya ito ng tama, si Severin ay isang alchemist na may mataas na ranggo sa ikalawang baitang. Sa tulong ni Severin magkakaroon sila ng pagkakataon na lumakas. Natatakot siyang mapatay ni Wind si Severin kaya kailangan niyang labanan si Wind. Boom! Isang pagsabog ang nangyari. Ilang talampakan ang layo na napadpad si Wind. Napa-atras siya ng 2 hanggang 3 hakbang bago siya tuluyang makatayo. Obviously, hindi siya kalaban ni Nancy dahil level 4 warrior king si Nancy. Nancy, gusto mo ba talagang maging kaaway ko at ng pamilya ko? Napangisi si Tiger at nagtanong. Kabanata 1175. Sa totoo lang, si Nancy ay labis na nadismaya at nawalan ng pag-asa. Ayaw niyang ma-offend ang mga Haney, at hindi rin niya gustong ma-offend ang mga Nash. Ngunit napilitan siyang lumaban sa sitwasyong iyon. Ngumiti siya ng pilit. Mr. Tiger, sa tingin ko naman ay hindi namin kayo na-offend. Ang lalaking ito ay ang pinakamatandang elder ng Gallas Hall. Ang pinatay niya ay si Mr. Flynn. Kung may na-offend man kami, iyon ay ang mga Nash at hindi kayo o ang pamilya ninyo.
Ngumisi si Tiger. Tama ka, hindi nga niya pinatay ang sinuman mula sa pamilya ko. Pero si Flynn ay matalik kong kaibigan. Sa tingin mo ba tatayo lang ako rito at manunood habang pinapatay siya sa harap ko? Hindi na nakapagsalita si Nancy. Sumasakit ang ulo niya habang pinagmamasdan si Severin na pinatay si Flynn. Kung magpas siya si Tiger na gumanti para sa kamatayan ni Flynn, siguradong mawawasak ang Gallas Hall. Ngunit mas lalo pang pinalala ni Severin ang sitwasyon. Mr. Tiger, ano ba ang balak mong gawin? Sa tingin ko bilang matalik niyang kaibigan, dapat mo rin siyang tulungan. Bakit hindi mo nalang alagaan ang katawan niya at ibalik ito sa kanyang pamilya? Nanginginig ang labi ni Tiger at namutla ang mukha. Hindi na alam ni Nancy kung sadyang tanga ba si Severin o hindi lang niya nauunawaan ang panganib na kanilang kinasasangkutan. Muli na namang na-provoke ni Severin si Tiger sa sinabi niyang iyon. Tinitigan ni Tiger si Nancy. Bagaman malakas ang mga pamilya nila at ni Flynn, hindi nila nadala ang kanilang mga malalakas na mandirigma ngayon. Hindi pa rin alam ng pamilya ni Flynn ang tungkol sa pagkamatay nito. Malinaw sa kanya na hindi kalaban ni Win si Nancy. Nang maisip niya iyon, ngumisi siya. Miss Nancy, narinig mo ba ang sinabi niya? Maaari akong hindi makialam, pero hindi ko pwedeng desisyunan ang pamilya ni Flynn. Pagkatapos ay itinuro niya si Severin. Hindi ko siya pwedeng palayain. Hinahamon ko siya sa isang laban hanggang kamatayan kay Wind. Kapag natalo niya si Wind, ituturing kong walang nangyari. Ano sa tingin mo? Tahimik lang si Nancy at patuloy na minumura si Severin sa isip dahil sa kawalang ingat at kay-abangan nito. Habang nagdadalawang isip siya, agad na sumang-ayon si Severin. Walang problema, lumabas na lang tayo. Ayokong masira ang mga gamit dito. Tumawa si Wind ng malakas. Hahaha, tara na, tandaan mo, laban ito hanggang kamatayan. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng babala kapag napatay kita. Lumipad palabas ng restaurant si Wind sa bilis ng kidlat. Ngumisi si Severin at dahan-dahang lumakad palabas. Makalipas ang ilang sandali, lahat sila ay nasa isang bakanting lugar sa labas ng restaurant. Miss Nancy, anong gagawin natin? Tanong ng Great Elder na puno ng pag-aalala. Kahit pa hindi makialam si Tiger, tapos na tayo, sabi pa nito. Dahil tiyak na ang mga Nash ang magpapanagot sa atin sa pagkamatay ni Flynn. Napakunot ang noo ni Elaine at sinabi, Sai, ilang oras pa lang mula nang italaga ang lalaking iyon bilang Grand Elder pero ang dami na niyang pinasok na gulo. Nagsisimula na akong magsisi, Hall Master. Hindi sana hahantong sa ganito kung hindi ko sila dinala pabalik ngayon. Inakala ko pa naman na nakagawa ako ng malaking ambag sa ating hall. Sai, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung guguho ang Gallas Hall dahil dito. Lumungkot ang mukha ni Nancy. Napabuntong hininga na lang siya at malungkot na sinabi, wala na tayong magagawa kundi harapin ang mga bagay isa-isa. Dinala siya ng ikatlong elder sa isang tabi at mahina itong nagsalita, marahil pwede mo na lang patayin si Wind. Pumasok na siya sa teritoryo natin, kaya baka may oras pa para patayin siya at dalhin ang mga tao natin sa ibang lugar. Maganda sana kung makahanap tayo ng tahimik na lugar para mag-ensayo. Kung mayroon tayong Grand Elder na isa ring second grade alchemist, magkakaroon tayo ng pag-asa na mas tumatag pa sa hinaharap. Napakunot ang noo ni Nancy at nag-alinlangan. Natatakot akong huli na para doon. Baka may kaunting pag-asa kung tayo lang ang tatakas, pero masyado tayong maraming miyembro. Kakailanganin pa ng oras para ipaalam sa kanila. Kapag ginawa natin iyon, ma-o-offend natin ang parehong pamilya Nash at Haney. Mabilis tayong mahahabol ng kanilang mga pinakamalalakas na tao, lalo na kung isasama natin ang mga disipulong mahina pa ang kakayahan. Pagkatapos ng maikling katahimikan, nagpatuloy si Nancy sa seryosong tono. Ang Gallas Hall ay bunga ng dugo, pawis, at luha ko. Hindi ko ito kayang iwanan. Matagal na sana akong patay kung hindi ako iniligtas ng dating Hallmaster. Ipinagkatiwala niya sa akin ang pagpapalago ng Gallas Hall, at gusto niyang magpatuloy ito sa pag-unlad. Hindi ko siya pwedeng biguin. Malinaw pa niyang sinabi noon na darating ang Supreme Leader para hanapin ako. Laking gulat ng lahat nang biglang sumiklab ang napakalakas na enerhiya ng espada mula kay Severin.
Sa isang iglap, sinugatan niya ang hangin at winasak ang higanteng espiritual na tigre na nilikha ni Wind gamit ang kanyang enerhiya. Nagulat ang lahat sa nakita nila. Ang pag-atake ng isang level 3 Warrior King ay napakalakas, lalo na para kay Wind na may mataas na antas sa nasabing ranggo. Nakagugulat na kahit ganoon siya kalakas, nagawa siyang talunin ni Severin ng napakadali. Crap! Natakot si Wind. Matapos mapawi ni Severin ang kanyang atake, napansin niyang bumaba lamang ng 30% ang lakas ng enerhiya ng espada nito. Sa halip na mawala, diretsyong papunta ito sa kanya. Dahil sa takot, pinagpawisan siya ng malamig at nakaramdam ng kilabot sa kanyang likod. Lumapit ang enerhiya ng espada ni Severin ng may matinding puwersa, kaya't napilitan si Wind na bumuo ng isang kalasag sa kanyang harapan. Bahagya siyang nakahinga ng maluwag ng mabuo iyon, iniisip na baka masugatan lang siya at hindi mapatay. Hanggat buhay pa siya, kampante siyang hindi siya papatayin ni Severin bilang paggalang sa pamilya Haney. Pagkatapos ng lahat, ang mga Haney ay kabilang sa unang antas ng mga pamilyang mas mataas pa kaysa sa mga Nash. Ngunit narinig ang malakas na pagsabog, at ang malakas na aura shield ay nahati sa gitna. Ang natitirang enerhiya ng espada ay tuluyang tumama sa katawan ni Wind. Boom! Nang tumama ang enerhiya ng espada sa dibdib ni Wind, tumilapon siya sa ere bago tuluyang bumagsak sa lupa. Ilang hakbang pa ang ginawa niya bago niya naayos ang kanyang sarili. Ang galing! Panalo tayo! Napabuntong hininga ng ginhawa sina Nancy at ang iba pa nang makita ang nangyari. May pag-asa pa ang Gales Hall na mabuhay hanggat buhay pa si Severin. Bahagyang napanganga si Elaine at mahina niyang nasabi, hindi ko inasahan na ganito kakapangyarihan ang ating Grand Elder. Halos kapantay na niya sa laban ang ating Hallmaster. Masayang masaya ang mga miyembro ng Gales Hall ngunit agad itong napalitan ng pag-aalala sa sumunod na sandali. Nakita nila si Wind na nakatingin sa kanyang dibdib habang umaagos ang dugo at may malalim na hiwa sa kanyang katawan. Hindi ito totoo. Mahina niyang nasabi bago siya tuluyang bumagsak. Pinatay mo si Wind, galit na sabi ni Tiger habang nagngangalit ang ngipin. Lumapit siya kay Severin, at tinitigan ito ng masama at hinigpitan ang kamao. Kalmado lang na sumagot si Severin, hehe, hindi ba't nagkasundo tayo na ito ay laban hanggang kamatayan? Pwedeng siya ang mamatay o ako. Wala naman sigurong masama kung ako ang nakapatay sa kanya, hindi ba? Nang makabawi si Nancy sa pagkagulat, agad siyang lumapit at sinabi, oo nga, hindi ka pwedeng bumawi sa usapan. Bilang anak ng isang first-year na pamilya, dapat marunong kang tumanggap ng pagkatalo ng marangal. Nagngangalit ang ngipin ni Tiger. Alam niyang kahit anong mangyari, hindi kayang labanan ng kanyang mga tauhan sina Nancy at Severin. Napilitan siyang ngumiti ng pilit at nagsabing, sa pagkakataong ito, talo kami. Aalis na kami. Pagkasabi nito, umalis siya kasama ang ilang tauhan niya. Pagkaalis ni Tiger, agad na nagsalita ang Great Elder, maaaring napakalakas mo, Grand Elder, pero ang taong napatay mo ay si Wind. Na-offend natin ang mga Haney at ang mga Nash. Ano ang gagawin natin ngayon? Sumabat naman ang ikalawang Elder ng Gales Hall, sa tingin ko dapat agad tayong umalis sa lungsod na ito. Kung hindi, baka tuluyan na tayong mapatay ng dalawang makapangyarihang pamilya. Muling nagsalita si Elaine, ipapaalam ko na lang ba sa lahat ng miyembro ng Gales Hall na umalis agad? Kung magpapanggap sila at magtatago, malaki ang posibilidad na marami pa ang makaligtas. Nag-isip sandali si Nancy bago tumango. Iyon lang yata ang tanging paraan. Habang may buhay, may pag-asa. Umalis muna tayo ngayon. May pag-asa pa tayong makatakas. Sa kasamaang palad, baka maraming disipulo natin ang mamatay. Nalulungkot lang ako para sa ating Supreme Leader. Kapag umalis tayo, baka mahirapan siyang hanapin tayo. Ngunit sa gulat ng lahat, biglang nagsalita si Severin, bakit tayo tatakbo kung wala naman tayong kasalanan? Isa pa, hindi ba't dapat magdiwang tayo sa pamamagitan ng pagkain? Hindi tayo pwedeng umalis basta-basta, nakapagpareserba pa tayo ng VIP room para doon. Gutom na rin ako. Napatulala si Elaine sandali bago napangiti ng pilit kay Severin. Ang tapang mo talaga. Na-offend na natin ang isang second tier at first tier na pamilya,
pero pagkain pa rin ang iniisip mo. Ngumiti si Severin. Siyempre, mas mahalaga pa rin ang buhay. Ipinilig ni Elaine ang kanyang ulo at pabulong na sabi, buti alam mo yan. Tara na, umalis na tayo. Ngumiti si Severin at sinabi na mamamatay daw siya kung hindi siya kakain agad. Natulala, hindi alam ni Elaine ang sasabihin. Sa sandaling iyon, hindi naman lumayo ang mga kasama ni Tiger nang umalis sila. Pumunta sila sa isang maliit na eskinita sa di kalayuan at nagtago doon. Sir, ang tapang niya po sobra. Hindi ko inakala na papatayin niya ang kapitan namin, sabi ng isang bodyguard na hindi makapaniwala sa paggunita sa nangyari kanina. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang magtutuli na mang-api sa kanila kapag narinig ang apelyidong Haney at nalaman na si Tiger ang kanilang tagapagmana. Hindi nila inasahan na makakaharap ang ganoong pabaya at mainit ang ulo. Napangisi si Tiger at sinabi, kayong dalawa ay pumunta na at ipaalam sa mga Nash, habang ang iba ay magbabantay rito. Baka malapit na silang tatakbo kaya lihim ninyong obserbahan kung anong direksyon ang pagtakas nila. Pagkatapos ay mas madali para sa mga malalakas na tauhan na habulin at papatayin sila. Dagdag pa niya na malakas ang lalaking iyon at ganoon din si Nancy. Subalit mga nasa antas 4 o antas 5 lamang sila bilang mga warrior king. Maghihintay na lang tayo, sapat na kung mapapunta natin ang mga tauhan ng Nash rito. Opo, sagot ng 2 bodyguard at agad silang umalis. Nag-isip sandali si Tiger. Mataas ang antas ni Wind kaya dapat ipaalam sa pamilya na patay na si Wind. Nakikita ko, paano kung magpadala ako ng ilang tao para magbantay sa 4 na tarangkahan ng syudad? Kung may sino mang nais tumakas mula sa Gallows Hall, pwede agad silang patayin ng mga tao natin, mariing utos ng ama ni Tiger na galit na galit. Sige, Dad, hehe, magpapakasaya na lang ako rito. Napangisi si Tiger matapos tapusin ang tawag. Matibay ang paniniwala niya na mamatay ang lahat ng naghamak sa kanya ngayon, maging si Severin, si Nancy, o ang mga tao ng Gallows Hall. Hindi nagtagal, napansin niyang hindi agad tumakas sina Severin at ng iba matapos patayin si Wind. Sa halip, nanatili sila roon na parang nag-uusap at nagdedesisyon. Tara na, ako ang pumatay sa lalaking iyon, at maraming miyembro ng Gallows Hall ang mamamatay kung susubukan nilang tumakbo. Malamang may mga taong nagbabantay pa sa atin ng palihim. Ano pa ang gagawin natin kundi pumasok sa hotel at kumain? Malalaman ng mga Nash at Haney na nandito pa rin tayo sa hotel kaya darating ang kanilang mga tauhan dito. Sa ganoong paraan masisiguro ang kaligtasan ng ibang miyembro ng Gallows Hall, paliwanag ni Severin kay Nancy at sa iba. Hindi ka ba natatakot na mapatay? Medyo galit na tanong ni Nancy kay Severin. Pagkatapos ng lahat, siya ang ugat ng kanilang dinanas. Matagal na nilang tiniis ang mga kahihiyan, kung hindi nagpakialam si Severin, hindi sana lumala ang sitwasyon noon. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Severin ng kalmado. Kung magpapadala ng tauhan ang mga Nash at Haney dito, patutunguhin lang nila ang kanilang kamatayan. Hindi ko hahayaan na magmura sila tungkol sa Gallows Hall, at lalo na hindi ko hahayaan silang tawaging duwag tayo. Naramdaman ng lahat mula sa Gallows Hall ang emosyon nang marinig ang sinabi ni Severin. Matagal na silang nagtiis sa mga paghamak sa kanila, at ang tanging nagagawa nila lang ay magngangagat ng ngipin at tiisin ang mga pambabastos. Alam na baka nag-aalala sina Nancy at ang iba, lumapit si Severin at tumingin sa kanya ng seryoso. Sabi niya, tara na. Pumasok na tayo sa VIP room at kumain. Magbibigay ako ng sorpresa na tiyak na magpapagaan ng inyong mga alalahanin. Isang sorpresa na magpapagaan ng aking mga alalahanin. Nag-isip-isip si Nancy habang tinitingnan si Severin. Naisip niya sa sarili, mayroon ba siyang trump card? Baka iyon ang dahilan kung bakit laging kalmado si Severin. Ngumiti si Severin at sinabi, totoo. Hindi ko isusugal ang buhay ng ating mga kasama ngayon. Tumango si Nancy. Sige na nga. Kumain na tayo. Ang saya, natawa si Severin at pumasok kasama si Sheila. Napatingin ang Great Elder sa kanila na tila walang inaalalang kilos at napangisi ng bahagya. Naniniwala ka ba talaga sa kanya? Wala tayong gaanong oras para tumakas, at ang pagkaantala ay magpapaliit lang ng tsansa nating makaligtas.
Ngumiti ng pilit si Nancy at sinabi, siguro mas mabuting magtiwala muna tayo sa kanya. Kung sinasabi niya na may maibibigay siyang katiyakan, sana hindi lang siya nagbibiro. Dalhin kami sa kwarto, utos ni Elaine sa lobby manager na tumawag na sa general manager. Naguluhan ang general manager nang marinig ang lahat. Paano kayo nakapag-isip pang magpatuloy ng pagkain? Hindi ba dapat kayo ay tumakas na? Pinatay ninyo si Flynn at isa ring warrior king mula sa Haney. Paano ninyo naisip pang kumain ngayon? Ngumiti ng mapait si Nancy at sumagot, sabihin mo na lang sa mga tao ninyo na ihanda ang pagkain. Wala nang iba pa kayong dapat ipang-alala. Hindi namin kayo isasangkot dito. Napailing ang general manager at sumunod, sige. Masaya natin silang pagsilbihan. Tumango ang lobby manager at agad na inayos ang dalawang waiter na dadalhin sina Severin at ang iba papunta sa Sky One. Pagkapasok ng lahat, nagtanong ang lobby manager sa general manager, bakit hindi sila tumakbo? Paano sila nakakapag-relax na kumain pa? Kung ako ang nasa lugar nila, tatakbo na ako agad ng malayo pag alam kong napatay ko ang anak ng mga Nash. Dapat tumakas na sila sa ibang bansa. Nag-isip sandali ang general manager bago sumagot, baka tinanggap na nila ang kapalaran. Parang huling hapunan nila na lang ito bago mamatay. Napaisip ang lobby manager at tumango, malaki ang posibilidad. Kung na-offend nila ang Nash at Haney ng sabay, wala na talagang pag-asa ang Gallas Hall. Pagdating nila sa napakalaki at marangyang pribadong kwarto, tumingin si Elaine sa dalawang magagandang waitress at nagsabi, dalhin ninyo ang red wine ayon sa order namin. Naintindihan agad ng dalawang waitress at umalis para sundin ang utos. Habang wala ang mga waitress, tinanong ni Nancy si Severin, sige na, Grand Elder, ano ang katiyakan mo? Patunayan mo na ngayon, sana hindi mo kami niloloko. Bawat segundo ng pagkaantala ay nagpapaliit ng tsansa nating mabuhay. Kabanata 1200. Ngumiti si Severin ng banayad at inilabas mula sa bulsa ng kanyang pantalon ang isang singsing. Isinuot niya ito sa kanyang daliri at ngumiti kay Nancy. Ito ang sinasabi kong katiyakan mo. Anong klaseng katiyakan yan? Hindi ba isa lang yang storage ring? Halos mabuwisit na ang Great Elder ng Gallas Hall nang makita ang ginawa ni Severin. Maging ang Second Elder ay malamig ang tingin kay Severin at sinabi, niloloko mo ba kami? Kung gusto mong mamatay, sige, pero huwag mo kaming idamay. Marami sa mga tagapangalaga ay nagalit dahil hindi nila inasahan na magiging dahilan si Severin ng gulo sa hall kahit kakasali pa lang niya. Pero sa sandaling iyon, napahinto si Nancy. Nang inig ang kanyang katawan sa sobrang pagkasabik habang nakatingin sa singsing. Namula na ang kanyang mga mata. Hindi ba yan ang Draco Deus Ring? Tanong ni Nancy na halos pa-auto. Ano? Sabay-sabay na napasinghap ang mga elder sa gulat. Sa huli, ang Great Elder ay napatanong ng may halong tuwa, ang sabi mo, ito ang Draco Deus Ring. Siya ang Supreme Leader. Agad namang nagtanong ang Second Elder, pero hindi ba matandang lalaki daw ang may hawak ng singsing? Bakit bata pa siya? Ngumiti si Sheila na tila sanay na sa mga ganitong reaksyon. Tumayo siya at ipinaliwanag, siya na ang bagong Supreme Leader. Naipasa na sa kanya ng dating pinuno ang tungkulin. Ang lalaking nakikita ninyo ngayon ang mismong hinihintay ninyo. Sa wakas nandito ka na. Salubong ni Nancy na puno ng tuwa at agad lumuhod kasama ang iba. Pagbati, Supreme Leader. Pagbati, Supreme Leader. Sabay-sabay na bati ng lahat ng miyembro ng Gallas Hall. Ngumiti si Severin at sinabi, tumayo na kayo. Pagkatapos tumayo, tinanong siya ni Nancy, ano ba ang naisip mong sumali pa sa Gallas Hall bilang Grand Elder? Napakaloko mo talaga. Napangiti rin ang Great Elder. Bakit hindi mo sinabi agad sa amin? Kailangan pa bang tagalan mo bago ipahayag? Tumawa si Severin at sumagot, gusto ko lang malaman kung ano talaga ang kalagayan ng Gallas Hall sa loob. Gusto kong makita kung gaano kayo ka-united at malaman kung anong mga suliranin ninyo. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, hindi ko nga sana sasabihin ang pagkakakilanlan ko kung hindi lang kayo sobrang natakot kanina. Ngumiti si Nancy, huwag kang mag-alala, kahit medyo nahirapan kami nitong mga nakaraang taon, masasabi kong buo pa rin ang pagkakaisa namin. Tumingin si Elaine kay Severin at nagsabi, bilang Supreme Leader,
sigurado akong mas malakas ka sa amin. Pero hindi ka naman mukhang ganoon katanda. Ang pinakamalakas sa mga Nash ay mga level 7 Warrior Kings, 2 sila. Mayroon ding 2 level 6. Sigurado ka bang kaya mong kalabanan sila? Bago pa man makasagot si Severin, lumapit si Sheila ng may pagmamalaki. Siyempre, kaya niyang paluhurin kahit ang isang level 8 Warrior King. Madali lang sa kanya ang sinumang mas mababa pa roon.